Amen. Magandang hapon po ulit. Tayo po ay darako siguro sa minsan gusto nating iwasan na topic. Pero dahil tayo ay nasa series, ay hindi natin maiiwasan. Ayan. Kaya sa simula pa lamang ho, sabihin ko na tayo po ay nasa series. At kung sakaling tamaan tayo, sabihin lang natin, nasa series yun. Amen ba ron? May ginawa ko ng tawag. Anyway, napakalaki ho ng grace ni Lord sa bawat isa sa atin. We are living in the time of grace. Tayo po ay namumuhay na meron hong tinatawag na blessed hope. Meron ho tayong biyaya talaga ng Panginoon. No? At dahil doon, sa apelyido ng salita ng Diyos, makakapamuhay ho tayo ng banal. At dahil doon, sabi sa Exodus, let us gather our thoughts and do not let it fly. I-gather natin yung thoughts ngayong hapon na ito, and let us work on sa topic na ito. Alam niyo po, maraming dahilan para tayo mamuhay ng may kabanalan. Tayo po ay sineperate na ng Panginoon, at sabi doon sa Leviticus, tayo po ay mga tao na kakaiba, sineperate ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, kailangan mo nating malaman that holiness does not mean sinless perfection. Holiness does not mean sinless perfection. Ibig sabihin yun, hindi ibig sabihin na banal ay hindi ka na magkakasala. Sapagkat napaka-imposible na hindi ka magkasala habang tayo ay nabubuhay. Ayon sa 1 John chapter 1, verse 8 to 10, pag sinasabi mo hindi ka nagkakasala, nagkakasala ka na. Kasi ginagawa mo sinungaling ng Diyos. Diba? So imposible na hindi tayo nagkakasala. So yung holiness does not mean sinless perfection. Amen ba ron? At maaaring iba, Pastor, hanggang dyan na lang. Okay na ako. Siguro isa pang motive ng holy living is the judgment of God. We know that whether we like it or not, God will judge us. Chinenchasen ho ng Diyos ang kanyang mga anak. Diba? Sabi nga ho ng salita rin ng Diyos, kung ikaw ay napapalo, ibig sabihin ikaw ay anak. Pag hindi ka napapalo o hindi ka tinutuwid, hindi ka dinidisiplina, maaaring hindi ka anak. Baka ikaw ay sa labas. Diba? Doon sa verses na binasa kanina, sa verses 18-21, maaaring magbigay sa atin that Christ already paid for our sin, and therefore we should live according to His will. So our salvation was not purchased with money. Yung salvation natin was not purchased with money, it was not purchased with gold, it was purchased with the blood, by the blood of the Lamb. So yun po ay mga kailangan po nating mailatag muna na katotohanan bago tayo dumako sa ating pag-uusapan. Okay. Tingnan mo natin, ayon sa ating binasa, holy people must have one. Sabi lang, must have prepared minds. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed. So, maraming pagkakataon, ang akala ng tao, ang kabanalan ay yung wala kang ginagawa o hindi ka kumikilos. Kaya pupunta ka sa bundok, magpakalbo ka, o hanggang sa humaba yun ng mahabang-mahaba, pati yung bigote mo at balbas ay humaba, at ikaw nga ay banal na. Bakit? Dahil hindi ka nakakagawa. Hindi po yun ang kabanalan na pinag-uusapan natin ayon sa Biblia.
God does not just want us to be saved by grace in order for us to simply waste away our time. Ang holiness is active working according to God's will, according to God's purposes. Tayo po ay iniligtas ng Diyos na meron siyang eternal purpose sa atin. Lagi natin tatandaan yan. Holy people must have prepared minds. Bakit ka nagiging disiplinado? Bakit ka nagiging disiplinado sa iyong sarili? Bakit hindi mo iniinom ang lahat ng bagay? Bakit hindi mo pinupuntahan ang lahat ng bagay? Bakit hindi mo ginagawa ang lahat ng bagay? Hindi dahil sa ayaw mo lamang, kundi dahil sa gusto mong maging prepared ka. No? Kasama na roon yung discipline. Kasama na roon maging sa stewardship ng resources mo. Halimbawa, alam natin na lahat ng ating bagay na kinakanlong o pagmamayari ay hindi talaga sa atin. Iyon ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. No? Maliban lamang kung akala mo na ikaw ang source ng lahat ng blessing at sa iyo yun. Pero kung alam mo na ang anuman ang meron ka ay katiwala ka lamang, therefore ikaw ay manager ng God, may mga pagkakataon na dapat you have allowances sa tinatawag na mga emergency ng buhay o may mga pangangailangan. Kaya nga ho nung unang panahon, sinasabi ng mga alagad, hindi nyo ba alam na nakapag-entertain kayo ng mga angels o ibig sabihin ng mga mensahero ng Diyos na may mga pagkakataon na bukas sila. At yan ay bukas lagi o makikita lagi natin sa mga Pilipino, no? Yung pagkakaroon ng allowance na kahit ikaw ay nakapagluto na, basta may pumunta na bisita dyan, nagkakaroon ka ng allowance para do. No? Unlike ng ibang culture, dumating ka, kumakain kami, hindi ka kasama dito sa inanda namin, maghintay ka riyan. Di ba? Ganun ang kultura na iba eh. Pero yung preparedness means na meron kang anticipation that God will use you. No, handa ka. Handa ka na pag may nagtanong sa iyo, ano ba yung pinaniniwala mo? Ano ba yung pananampalataya mo? Handa ka na Pastor, ano ba yung verse niyo? Hindi ho yun, no? Handa ka na magsabi, ano ba yung pananampalataya mo? Hindi yung magtatanong kayo. Hindi ko na sinasabi, huwag kayo magtanong sa akin. Ang sinasabi ko, have a prepared mind. Be prepared. Bakit? Kasi, Lord, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na, Panginoon, gamitin mo ako. Di ba? Yun ang prayer natin eh. Pero, kung hindi ka naghahanda, paano mo magagamit? So, as a holy people, we must have prepared minds for action. Hindi lamang siya tumigil sa prepared minds, but a prepared mind to do things, to do good. Gumagawa. How can we be prepared to do all things God has called us to do? To His people. Kaya nga pagka mayroong pagkakataon na matrain, nagpapatrain ka, no? Pag may mga pagkakataon na may mga bagong bagay na ibinibigay sa iyo ang Panginoon sa iyong meditation. Diba? Pagka tayo ay nagde-devotion araw-araw. Di once a week. Diba? Nagde-devotion ka. May mga pagkakataon na nangungusap doon ng Panginoon. Kasi dinajot down mo, tinatandaan mo. That is being prepared for action. Bakit? Dahil hindi lamang iyon para sa'yo, kinakain mo, kundi baka dumating ang araw, may mga tao na yung salita na yon na nag-minister sa'yo ay magamit para mag-minister din sa iba. Amen? That is being prepared for action. No? Na inihahanda mo ang sarili mo, Lord, magagamit mo ako. Magagamit mo, ano man yung bagay na
kung saan tayo ginagamit ng Panginoon, gamitin ho natin for God's glory. Let us have prepared mind for action. Kaya nga ho yung susunod doon, self-control. Bakit ho? Kasi magiging prepared ka lang kung ikaw ay may self-control. Hello? Self-control means discipline. Self-control means regularity. Meron yung pagkakaroon mo ng regular na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung pagkokontrol mo sa sarili mo. No? Kaya nga ho, ang mga alagad, lagi yung sinasabi ng Panginoon, watch and pray. Watch and pray. Lagi kayong mag-watch, lagi kayong mag-pray, lagi kayong maging gising, maging sober, magkaroon kayo ng self-control. Ang isang taong lasing, walang self-control. Hello? Diba? Ang isang taong lasing, walang self-control. Sabi roon sa talata, yung sa version na ginamit, therefore, with minds that are alert and fully sober. Ano ba yung sober? Diba, kabaliktaran nyo ng lasing? Yung buhay ka, diba? Bakit to? Kasi nga, ikaw ay may self-control. And if we let our minds to become lazy, yung hindi, ayoko na mag-isip niyan, problema lang yan. Di ba? Yung mga ganon. Hindi mo tayo nagiging ready for action. Okay. To be self-control means we must control ourselves. Ganun lang po yun eh. Di ba? To have self-control means you have a control to yourself. Ikaw ay may control sa bibig mo. Ikaw ay may control sa mata mo. Ikaw ay may control sa kamay mo. Ikaw ay may control sa bibig mo. Ikaw ay may control sa pagkain. Hindi mo sasabihin ng pastor, napakasarap kasi kahit bawal. Yeah? Kasi napakaganda. Di ba? Kaya makakalimutan mo. Kasi napakagwapo. Di ba? Ikaw ang may control, kapatid. Huwag mong ituro yung iba. Ikaw ang may control. Sabi ko sa Romans 7, that nothing good lives in our fleshly nature. Wala hong good na dito sa ating fleshly nature, but as born-again believers, yung ating spirit ay na-born again na, therefore, yung Holy Spirit din ng Diyos ay namumuhay na sa atin. Amen. So, nagkakaroon tayo ng disciplined thought life. Paano ba yung disciplined thought life? We let the Word of God control our hearts and mind. Our hearts and mind. Diba? Ano yun? Ganito kasi yun. Ayaw mong magpatawad. Anong gagawin mo sa salita ng Diyos? Sabi ng Panginoon, magpatawad ka, ikaw ay papatawarin. So, you said to yourself, magpatawad ka, ikaw ay patatawarin. Patawad ka, ikaw ay patatawarin. And then you release forgiveness. Ang sabi ng salita ng Diyos, my God shall supply all my needs. Who will supply all your needs? Your God. Ang dami mong pangangailangan. Needs. Pinag-usapan mo natin needs. Paano mo makokontrol ang sarili mo? Pwede kang magkaroon ng panic. Diba? Takot. Magkaroon ng despair. Magkaroon ng doubts. Diba? At dahil doon, may stress ka, mawawala yung faith mo. Paano mo kukontrol ang sarili mo? Then you will quote yung Word of God. Ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay higit pa sa aking situation. Ang salita ng Diyos ay higit sa nararanasan ko. Ang salita ng Diyos ay higit sa sinasabi ng mga tao sa akin. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ako ay pinili niya. Tama ba yan? Amen. Romans 8, di ba?
pinili ako ng Diyos. Kasama ako sa mga pinili ng Diyos. Therefore, ano pa sinabi roon? All things work together for good. Even this thing, even itong pangangailangan na ito, will work together for good. Ganun ho natin kinokontrol yung ating sarili. Ano pa? Yung salita ng Diyos, yung mga katotohanan niya, ibinabalik natin sa ating sarili. Hindi ako iiwan, ipababayaan ng Diyos. Ano pa? My God shall supply all my needs. Ask of me. Humingi kayo. No? So, ikaw ngayon, bilang mananampalataya, dahil ikaw ay namumuhay ng may kabanalan, namumuhay ka ngayon na hiwalay sa kaparaanan ng sanlibutan. Amen. Ano ba yung kaparaanan ng sanlibutan? Pangangailangan, sinuutangan. Di ba gano'n yan eh? Galit, sino pagbubuntungan? Di ba? Sino sisisihin? Pag kayo may mali, sino sisisihin? Di ba? But bilang mga mananampalataya, kinokontrol mo na una, alam mo na ang kalaban mo ay hindi tao, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power in the air. Na ang kaaway natin wants to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to give us life. At doon ka bumabalik sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, sa mga pangako ng salita ng Diyos. Yun ho yung pamumuhay ng may kabanalan. Na yung pamumuhay ng may kabanalan, kahit ikaw ay lumaking alipin, at ang mga kalaban mo ay mighty warriors, mighty armies, pinakamakapangyarihang bansa. Pag sinabi ng Panginoon, let my people go, you will go with God. Bakit ho? Kasi ang maghahagi ng dagat ay ang Diyos. Amen ba ron? Yun po yung panahon nila Moses eh. Diba? Nung sinabi ng Panginoon, kayo'y tao ko, kayo'y banal ko, walang kapangyarihan ang Ehipto na pinakamakapangyarihan, pinakamayaman ng panahon na yun para pigilan yung destiny ng kanyang mga pinili. Ganun ho tayo mga kapatid. Walang kapangyarihan ng sanlibutan na ito para pigilan yung mga gawa ng kaaway. Lagi ho natin tatandaan, it is us na minsan ang pumipigil doon sa plano ng Diyos sa atin. Bakit wala tayong self-control? Gano'ng katotoo yun? Alam nyo ho, mayroong isang tao binigyan ng Diyos ng lakas. Kayang-kayang patayin ng leon sa pamamagitan ng kamay. Pero dahil sa isang babae, dahil sa kawalan ng self-control, naging alipin. Amen? Merong isang hari nakatalo ng libo-libo, nakatalo ng higante, pero dahil sa kawalan ng self-control, nawala ang kaharian. Si David. Mga kapatid, yung self-control ho, ibinigay ho yun sa atin. Isa ho yun sa mga fruit of the Holy Spirit. Amen ba ron? No? Bilang holy people, we must have self-control. Amen ba ron? Okay. Pangatlo, holy people must have hope. Nga lagi ho tayong punong-puno ng pag-asa na kahit ganito yung asawa mo ngayon, wala dyan yung control na kanino nasa kay God. Yung anak mo, pasaway na yun. Pero ano sinasabi mo? Panginoon, ikaw ang may hawak ng buhay. Bakit sinabi sinabi ho sa Acts 17, in Him we live and move and have our being. Kanino ang may hawak ng buhay? Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Amen. Kaya anong pinahawakan mo mga pangako ng Diyos? Hello. Bilang mga mananampalataya, let us have hope. Let us be people na mayroong hope, may pag-asa. Yung kapatid mo parang hindi na nagle-level up ang pananampalataya, mag-hope ka pa rin. Amen. Lord, I thank you. Kahit 1%
inch a year, nagbabago. Mga ganun. Di ba? Oo. I-appreciate mo yung pagbabago, i-appreciate mo yung advance. Bakit po? Kasi walang Kristiyano na nananatili. Dahil if anyone is in Christ, is a new creation. Therefore, we could have hope. Magkakaroon tayo ng hope. Amen? Bilang mga banal ng Diyos, tayo po ay binanal, hiniwalay na ho tayo. Meron ho tayong a mind prepared for action. No? Meron tayong self-control. Meron tayong hope. At yun po yung sinasabi ni Pedro. No? Yung panahon na ito, alam niyo ho, yung buhay ho ng mga mananampalataya, hindi ho katulad ng buhay ho ngayon. Nung panahon na ho na ito, sila ho ay nakakalat. Sila po ay hiwa-hiwalay. Hindi ho sila makapagtipon sa mga magagandang lugar. Nung panahon ho na ito, matindi ang persecution. Nung panahon ho na ito, nakakaranas sila ng iba't ibang mga pagsubok. Pero ganito ho yung tono ni Pedro. Bakit ho? Kasi ho, meron tayong Diyos na buhay. No? As holy people, we should live set apart. Sabi ron, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Hindi na ho tayo kailangang mamuhay na ignorante. Nung tayo po ay nasa sanlibutan, hindi ho naman natin alam ang mga kalooban ng Diyos. Pero ngayon ho na tayo po ay niligtas ng Panginoon, binago niya, dapat ho tayo po ay mamuhay na hiwalay. To be holy means to be set apart. To be set apart means that we do not allow ourselves to be defiled by the things of this world which God calls sin. Hindi natin inaalaw na yung sarili natin ay ma-defile sa mga bagay na tinatawag ng Diyos na kasalanan. Hello. As children of God, God has given us brand new desire to please God rather than to please ourselves. Yung desire natin ay nag-shift na. Kung hindi pa nag-shift yung desire mo from self-centered to Christ-centered, magtanong ka, ako ba ay niligtas? Kasi kung hindi pa si Kristo ang talagang nasa sentro ng puso natin, tanongin mo, naligtas na nga ba talaga ako? Selyado na ba talaga ako ng banal na espiritu? Kasi yung kaligtasan, hindi naman yan yung nakukuha mo sa dito at nagsabi mo, ako po ay member na ng TIC. Hindi ka maliligtas noon. Nagpa-member ka dahil naligtas ka na. Hello, nagpa-bautismo ka dahil naligtas ka na. Hindi ka maliligtas sa bautismo rin. Sinabi ko nga, kahit ilang drum ng tubig ang ibuhos sa'yo, kahit sa dagat ka pa, yung iba, alam nyo, pastor, alam nyo, malinis na ako. Bakit? Kasi nabautismuhan ako sa ilog. Alam nyo kung bakit? Kasi yung ilog, wash away my sin. Ano ba yun? Di ba? Oo, alam niyo, akala niyo natatawa kayo, pero may ganyang Christian. Hindi sila magbabautismo sa drum, hindi sila magbabautismo sa swimming pool. Kailangan ay umaagos. Kasi wash away. Kailangan ma-wash away. Kasi nga, yung kung swimming pool daw mananatili lang doon yung kasalanan, yung susunod mas makasalanan. Kasi yung kasalanan nung nauna, di ba? At ang pinakahuli mo kasalanan. Diba? Masyadong literal pag-intindi sa Word of God. Now, so mga kapatid, let us live set apart. Amen. Set apart. Our desire shift from doing whatever we think is good to doing the things that God likes. Hindi lamang yung, kasi dati tayo naman merong mga magagandang gusto, di ba? Meron tayong mga good intention. Pero once na ikaw ay mananampalataya na,
Ang hinahanap mo hindi lamang good intention, kundi ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang God's intention? Ano yung God's will? Nung panahon, nung 80s, pag sinabi mo, nakita mo na yung God's will mo. Akala ko naman yung God's will, yung kalooban ng Diyos, yung pala yung pinag-usapan ng God's will. Nobyo, nobya! Diba? Nakita mo na yung God's will mo. Kaya tinanong ako na, ano ang gusto mo pagka masunod ko yung God's will? Ha? Bata-bata mo pa, naghanap ka na ng nobya? Hindi! Yung kalooban ng Diyos. Diba? No, kasi yun yung konotasyon eh. Nakita mo na ba yung God's will mo? Yan. Pero hindi na kayo 80s, 90s yun. No? Mga kapatid, our life choices define who we are. Yung mga choices na kinikilos natin. Yung mga choices at mga decision natin ginagawa, nagpapakita nyo ano ang ating spiritual health. Our life choices define our spiritual health. Second, we must live as strangers. Sabi ron, since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as in strangers here in reverent fear. Let us always remember our citizenship is not on earth, but it is heaven with our Heavenly Father. Yung ating supreme authority ho ay si God. Yes, meron authority dito sa mundo. Yes, may authority na sumusunod tayo. But let us always remember our supreme authority comes from God. We belong to the King of Kings. We belong to the Lord of Lords. Strangers ho tayo rito. Hindi ho tayo eksperto sa kamunduhan. Hello. Ang pinakamahirap pagka-Christian ka, sasabihin mong expert ako sa sanlibutan. How can you become a stranger pero expert ka sa sanlibutan? Mas maganda nang maging ignorante ka at pagtawanan kaysa maging eksperto ka sa sanlibutan. Kaya nga ho yung panahon na ito, sila ay pinagtatawanan eh. Sila ay kinuputya. To fear God means we care about what He thinks. To fear God means we care about what He desires. To fear God means we care about what He wants us to do. Yun ho yung pagkatakot sa Diyos. Yung meron kang pagnanasa ng Lord, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang masunod. Gaya ng panalangin ni Jesus, not my will, but yours be done. Amen. Pero yun ho yung pamumuhay na set apart. No? As strangers pala. No? Pamumuhay na strangers may with reverent fear. At tayo ay natatakot doon sa ma-disobey natin ang kalooban ng Diyos. No? Natatakot tayo na lagi natin ginagamit yung 1 John 1:9. Di ba? Kasi yung iba Pastor, may 1 John 1:9 naman eh. Pwede ba itong araw na ito ay gagamitin ko yung 1 John 1:9? Di ba? Yung mga ganun di ba? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all of our unrighteousness. Di ba? Mga kapatid, binigay yon, hindi lisensya para tayo magkasala. Minsan ginagamit yung ano ang lisensya mo sa pagkakasala? 1 John 1:9. We confess our sin. We confess. Diba? Wala kasing pagkatakot sa Diyos dun eh. Pagka may pagkatakot ka sa Diyos, may kabanalan. Alam mo na ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Alam mo na na mananagot ka sa Diyos. Sabi mo, niligtas na naman ako di ba? Oo, niligtas ka. Pero mayroong pagpalo. Di ba? May pamamalo ang Diyos eh.
At meron din na darating ang panahon na sinabi ng salita ng Diyos na lahat ng ating gawa ay pararaanin sa apoy. At ang iba, walang matitira. Bakit? Kasi mali yung motibo ng kanilang pagsambat, paglilingkod sa Diyos. Matitira ay ano? Abo. Ang iba naman na magiging parang ginto at magkakaroon ng corona. Yung iba, wala. Yun o, yung kabanalan dun. May pagkatakot ka, may pagnanasa ka na mag-glorify si God. May pagnanasa ka na mag-attempt great things for God. May pagnanasa ka na sa pamamagitan mo, ikaw ay magiging buhay na patutuon na buhay ang Diyos mo. Amen ba ron? No? That you will attempt great things for God and expect great things from Him. Kasi nga yun ang buhay pananampalataya eh. Hindi ito yung pagtago para hindi ka ma-impyerno. Hindi lamang yun. You've been saved for greater purpose. Niligtas tayo to advance His kingdom. Niligtas tayo for His glory. No? Kaya mo tayo nag-minister, kaya mo tayo naglilingkod, kaya mo tayo nagsuserve, kaya mo tayo nagkakaloob, kaya ho tayo umaawit, nagpupuri, lahat-lahat na ito for His glory alone. And that is living set apart. Living as strangers. Bakit po hindi nasukatan ng mundo ang ating sukatan? Nakuha ba natin mga kapatid? No? Bakit ho? Kasi as holy people, we must live as imitators of God. Ang sabi ron, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I'm holy. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, therefore tayo ay magpaka-banal. Ano sabi sa Ephesians 5 verse 1? Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Huwag ho natin laging sasabihin. Isa pa ho ito sa sinasabi ng tao. I'm not perfect, I'm only Christian. Ang galing na. I'm not perfect kasi I'm only Christian. I am saved by grace. I am sinner saved by grace. Yes, that's it. But the one who saved you is holy God. And you've been saved to be set apart for His holy purposes. Dahil ang gawain kahit anong dami ng tao at walang kabanalan, ay walang pinagkaiba. Amen ba ron? At ang mangyayari noon, naglulukuhan lang po tayo kung hindi ho natin pinapursue ang kabanalan. Kung wala tayong inner desire to serve God wholeheartedly, to glorify His name, naglulukuhan lang po tayo. Mga kapatid, nawa magkaroon po tayo ng tunay na banal na takot sa Diyos. Yung pagnanasa na, Lord, yung buhay ko, magamit mo for your glory alone. Lord, puspusin niyo ako ng kabanalan, puspusin niyo ako ng banal na Espiritu. Dahil hindi ko kaya, dahil ako'y laman lang, in my flesh there's nothing good lives in me, but you are holy God na nagsabi na, mamumuhay ka sa akin, therefore I could live a holy life because of you. God empower us so that we could live a holy life. Hindi para maging demonstration lamang ng power. Lagi natin tatandaan, mas interesado ang Panginoon sa ginagawa niya sa ating puso, sa ating isip. Tayo kasi mismo ang pinapakilala ng Panginoon doon sa kanyang mga anghel. Tingnan niyo ang mga taong ito. Diba? Tayo mismo yun. Matatandaan niyo si Job. Ano sabi ni God kay Satan? Tingnan niyo ang aking servant. Tingnan mo ito servant ko si Job. Di ba? Pinagmamalaki ng Panginoon yung sino? Yung mga tao na
pinanasa to live righteously for Him. At tayo yun eh. Hindi natin kaya, pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil in-empower tayo ng Diyos, nakapamumuhay tayong banal. Hindi mo natin pinag-usapan yung sinless perfection, ha? Kundi yung katulad mo ni Pablo. Diba? Alam niya, sa puso niya, nagkakaroon siya ng pagkakasala, ayon doon sa Romans 7. Pero doon sa Romans 8, but praise be to God, kay Kristo. Dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, walang condemnation. No? Ang pinaka-punto kasi doon, yung puso, yung laman ng puso mo. Yes, nakakagawa ka, pero nandoon pa rin ang tanong, nasaan na yung puso mo? Amen ba ron? Kasi yung mga Pariseo, no? Hindi sila kumikilos ng vulgar, hindi sila kumikilos ng parang makasalanan, napakamukhang banal sila. Parang ganito. Pero yung sabi ni Kristo Jesus, ano sabi niya? Para kayong mga yung kabaon, ano ba tawag ron? Sepulchre, di ba? Ano ba tawag yun sa Tagalog? Para kayong mga libingan ng patay, na pininturahan ng puti, napakalinis sa labas, pero ang loob ay bulok. Di ba? Ganun ang sabi ni Jesus doon sa mga religious leader. So, ang usapin pa rin, yung heart of the matter is the matter of the heart. Yun pa rin ang issue eh. Dito pa rin yun. At kung ano yung nanduro sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo, lalabas sa kilos mo. No? So ito po mga kapatid, pinag-uusapan natin kabanalan ay usaping puso, usapin na sino ba ang tumawag sa iyo, sino ba ang nagmamay-ari sa iyo. So hindi lamang ito who you are, but whose you are. Diba? Mali man lamang, kahit mali yung grammar na yun, pero pwede. Hindi issue yung who you are, but whose you are. Kung kanino ka. Kasi maaaring kilala mo, ito yung sarili ko, ganito. Oo, ganun nga tayo, may mga kahinaan tayo, pero tayo pagmamayari ng Diyos. We are set apart for God, we are separated, we are dedicated for God's purposes. Yun po yung kabanalan na pinag-uusapan natin. Amen? So, be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Huwag mo kayong padadaya sa mga gifts, mga extra manifestation. Darating nga ang panahon, sabi ng Panginoong Yesus, may mga tao magsasabi, di ba Panginoon, nagpagaling kami sa iyong pangalan, gumawa kami ng ganito sa iyong pangalan. Ano sabi ni Jesus? Lumayo kayo. Di ba? Dahil dahil hindi ninyo ginawa yung kalooban ng Diyos. Diba? Kasi hindi lamang doon. Hindi lamang doon sa manifestation. Kundi kung ano yun nandito. Yun pa rin kasi ang daraan sa paghuhusga ng Panginoon. Amen ba ron? Okay. Ano raw ang basihan natin bakit tayo namumuhay ng may kasalanan? Ay, nang walang kasalanan? O banal? Holy people were redeemed with the precious blood of Christ. As redeemed children. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng redeemed? Ang ibig sabihin ng redeem ay natubos. Ang ibig sabihin ng redeem ay hindi ka na pagmamay-ari ng sanlaan. Natubos ka na eh. Hindi ka na nakakulong. Nakawala ka na. Ibig sabihin yon, nasa totoo ka ng pagmamay-ari. At ang totoo ng nagmamay-ari sa iyo ay ang Diyos. At binayaran ka ng Panginoon. Nilinis ka ng Panginoon. Diba? To be redeemed means that we have been bought by the blood of Jesus, who was perfect in every way.
Nag-suffer siya, namatay siya, no? Naging kasalanan siya para para matanggal yung power ng sin and darkness sa ating buhay. At makapamuhay tayo freely for God. At yun po yung nais ng Diyos sa atin. Ang way ng society kasi, empty tradition. Ang way ng society ay mga palabas. Pero mga kapatid, lagi ho natin tatandaan, tayo ay sa Diyos na nabili na tayo ay may tatak na ng banal na Espiritu, no? Tayo ho ay destined sa throne, destined tayo bilang mga co-heirs with Christ, destined tayo para maging victorious, destined tayo doon sa kaharian ng Diyos. Yun po yung ating final destiny. Hindi lamang ho dito sa lupa. Kaya nga ho, meron ho tayong living hope. Kumusta ho ba yung ating pag-asa? Kung ang pag-asa ho natin dito sa lupa ay hanggang dito lang sa buhay na ito, kahit tayo na po ang pinakakawawang tao. Pero dahil ho nabuhay si Jesus, alam natin na meron tayong pag-asa. Namumuhay tayo ng prepared minds, namumuhay tayo na may self-control, namumuhay tayo na may hope. Namumuhay tayo set apart, namumuhay tayo as strangers of this world. Yes, hindi natin alam ang lahat ng ginagawa ng sanlibutan. Yes, may mga pagkakataon na ignorante tayo. Mas maganda nang maging ignorante tayo sa kaparaanan ng sanlibutan. Pero wag mo tayong maging ignorante sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. We are saved by grace and we should live in holiness. Mahirap itong topic na ito dahil lahat po tayo ay matatamaan dito. Pero sino ba ang talagang hindi nagkasala? Sino ba yung hindi nagkaroon ng desire ng earthly goods? Lahat naman siguro. Pero mga kapatid, lagi natin i-check, ito bang bagay na ito na hinahanap ko ay mag-glorify kay God? Ito ba ay kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? Tutulungan ba niya akong maging handa para makagawa ng mabuti sa kapwa para sa Diyos? Diba? Ganun lahat yun eh. Lahat yun ay tinitignan mo na. Hindi dahil sa gusto mo lamang, kundi hinahanap mo na ano ang gusto ng Diyos. At nawa yun po ang ating maging desire sa 2017. Lord, Ikaw ang mag-glorify sa buhay ko. Lord, ang kalooban mo ang masunod. Hindi lang kalooban ko. Lord, hindi yung plano ko, kundi plano mo. Pagkalun na ho yung ating desire, mas malamang ho ang pagkilos ng Diyos sa atin. Dahil ang hinahanap na ho natin ay siya. Tayo kung lahat